Kaya ka dumating ng Saudi, Alvin? April 2 po sir, 2011. April 2, 2011. Tapos yung contract mo natapos ng 2013. 2 years, yeah po sir. Tapos nag-extend ka ng contract. Extend na. Pero wala ka nang pinirmahan ka Wala na contract. sir. So ngayon, pangatlong taon mo na. Pangatlong taon. Nagpadala ka ng ng letter of non-renewal of contract dahil sa pagkakaalam mo, isang taon lang ang after ng 2 years, yearly ka nang magre-renew ng contract. Kasi wala nang panibagong contract na pinirmahan ng 2 years. No? So, it's either makabase sa ikama or yung date kung kailan ka dumating. Ang purpose naman ng 2 taon sa pinakaunang contract ay para makompensate yung expenses ng employer sa pag-hire sa'yo. Kasi nagbabayad sila sa recruitment fees, sa entry visa, kaya 2 years yan. Pero hindi ibig sabihin na kapag matapos ng 2 years at mag-renew ka ng contract, another 2 years ulit yun. Maliban na lang kung may kasunduan kayong pinirmahan. So since wala kayong pinirmahan, ang magmamatter na nun, yung expiration ng ikama or yung date exactly 1 year after nung natapos yung unang contract. No? Ngayon, nung natapos yung unang contract mo, nagkabakasyon ka. Opo sir. Nabigyan ka rin ng vacation pay. Opo sir. Valid 21 days per year yun. So, valid 42 days. May bayad yun. May bayad. Okay. So, maganda yung company mo. Ngayon, nung nakatatlong taon ka na, nagpadala ka ng advance notice sa kanila na hindi mo na i-renew yung kontrata mo. Opo sir. Meron tayo bisita taga Damam. Ayan. Ito ka. Dito ka lang nasundalin. Tapos, ang nangyari ay hindi nila alam ang computation sa end of service benefits. Tama, no? Kasi daw, hindi ko tinapos na 2 taon. Hindi mo tinapos yung bali pang-4 na taon mo. Tatlo lang. So, 5 araw dun din. Yun. 5 araw doon. Saan na nila nakuha yung 5 araw na yun? Iwan ko lang sir. Ang sabi nila sa Saudi Labor Law. Mali yun. Usap kami ng manager niyo kanina. Na-explain ko sa kanya, which nakita niya naman yung resulta. No? Ang computation ng end of service benefits, okay? Sa first 5 years, bawat taon, meron kang kalahating buwan. Okay? Yan kung tinapos mo yung kontrata. Okay? Kung halimbawa, sumubra ka ng 5 taon, ang susunod nun, yung pang 6th, 7th year, 1 month per year na yon. Halimbawa, naka 7 year ka. So sa first 5 years, kalahati, so 2.5. Plus yung 2 taon, so 4.5 yung ganon. Since ikaw ay 3 taon ka, 1.5 dapat, no? Kaso ini-insist nila na na resign ka. Kasi in-expect nila na another 2 years yung contract mo. Tinanong ko sila. Ang sabi ko, bakit? May pinirmahan ba kayong panibagong contract after nung tapos yung 2 years? Wala. In the absence of contract, ano sabi ng batas ng paggawa? Magkabase tayo sa ikama or yung 1 taon after natapos yung kontrata. Diba? Yearly yan. Ipinaliwanag ko sa kanila na yung 2 years SOP yan sa first contract kasi gumagastos sila sa recruitment fees at saka sa entry visa. Tama na? Yun yung napag-usapan namin kanina. Okay. Ang nangyari sa iyo ay hindi nagkakasundo tungkol sa end of service benefits. Yan po sir. Pero magbigay sila, pinanindigan nila na 5 araw lang daw. Mali yun. Kasi kung halimbawa resign ka, hindi mo tinapos talaga yung contract, it's 1/3 sa first 5 years and 2/3 sa after 5 years. Napakadali lang naman kausapin yung employer mo eh. Nakausap mo sa telefon na tapos kagad yung problema natin. Ano ba nangyari sa Polo at humantong kayo sa mga ganyang... Walang papilangan yan, tapos gano'n lang. Pumunta ka sa Polo dahil ang ibibigay ng service award sa iyo ay 5 days per year lang. So anong response ng Polo doon sa Alcobar? Pumunta ka. Tapos kung sinabi kong gano'n lang, 5 days lang. Nung nakausap mo yung Polo, anong ginawa nila? Yun lang. Yun lang sir, yung binigyan akong papel. Tapos yung anong reklamo ko, yun lang. Tapos Tapos gawa ng Arabic. Tapos? Sabi sa akin, dalhin mo to sa
Damang labor office, pasa mo. Lamang sa Labor Office. Opo, sir. So, ibig sabihin, mag-file ka ng kaso, basically. Opo, sir. Alam niyo ba na kung, halimbawa, ay aabutin kayo ng ilang buwan sa preliminary commission, mababang korte. At kung mag-apila pa yung amo nyo, kasi Hindi dumating. Ganun, hindi dumating, or halimbawa, mananalo ka man, mag-apila, aabutin ng taon-taon. Ubus naman yung office. Samantala, ang problema mo ay End of service lang. end of service. Ibig sabihin, pauwi ka. Opo, sir. At kailangan mo lang yung isang buwan at kalahating sahod na end of service benefits, di ba? Ano mo pinakamagandang gawin dyan? Kung ikaw ang taga-polo, Sa akin na sala, sir. yung employer mo. Late naman ang pira, di ba? Katulad ng ginawa ng Patnubay. Opo, sir. Ilang minuto lang ba natapos ang Patnubay nung kinausap niyo yung employer mo? Wala nang 3 minuto yata eh, di ba? Tapos? Oo, tapos. Tapos. Oo, tapos, sir. Makauwi ka. Pauwi na. Exit visa. Meron na, sir. Vacation pay may bigay. Meron na, sir. End of service may bigay. Meron na, sir. So anong kailangan? Naihabol pa yung overtime ko. Naihabol mo pa yung overtime? Kasi maayos kami nakipag-usap. Tama po, sir. Pinaliwanag naman sa kanila, mali yung pagkaintindi nyo sa batas, walang 5 days. Okay. Hindi din mo makakonsider na resign yan kasi wala kayong panibagong contract na napirmahan. Okay? Ang pagbabasihan dito ay yung ikama, kaya tinanong kung kailan mag-expire ikama mo, di ba? In the absence of the contract, the expiration of the ikama will be considered the last day sa contract. Diba? Tapos tinanong ka na, ayun. Tapos sabi niya sa akin, okay, I will sign it. In 3 minutes natapos natin kagad. Ilang araw ka pa balik-balik sa polo? Tagal na. Kailan yun? Well, pumunta ako ng ano doon, 4 yata, 5. Ganun. Nang? April. April, Ah, kailan ka pumunta? April 5. April 5. April 5 po, sir. Tapos, ilang beses ka napunta doon? Isang bilis lang. Tapos dumidiretso na ako sa labor o na sa damang. Office kasi binigyan ka na ng papel. Papel. Hindi na naiisip, ha? Pauwi ka na eh. Okay. Tapos bibigyan ka na ng solusyon, ha? Matagal ka makauwi. Okay, sir. Imbis na mapadali, o sa ating sana nila, pinatagal pa. So, ibig sabihin, marunong ba makinig ang polo sa hinaing ng mga worker? O nagiging robot sila na Ay, hindi na, sir, na pinay. hindi nagikinig, no? Ang kulang sa kanila yung listening, no? Hindi sila marunong mag-analyze ng problema dahil hindi sila nagikinig. Hindi po talaga pinay. So, ito problema mo, end of service lang. Pauwi ka na. Papahig ka pa, bibigyan ka na ng solusyon, hindi ka makauwi na ilang taon. Kunti-kunti lang naman na ano. Hindi naman ko sa akin. Bakit di lang sinubukan kausapin yung employer mo, no? Sa kanila naman yung address. At saka wala naman sila dapat ikatakot dahil embassy sila eh. Opo, sir. Yung number nila to, yung embassy sila eh. Bakit ako natakot pa ako? Di ba? Samantala yung cellphone ko nakalagay dyan, ikaw na number ko. Wala ka dapat ikakatakot kasi tama naman yung inaano mo eh. Kaya satisfied ka ba sa ginawa ng Patnubay para sa'yo? Oo, sobra-sobra po, sir. Kung nilayan sa inyo, matagalan pa. Saglit lang, wala akong... Wala ka ba po nanawagan sa mga sa taga-polo na sa ating gobyerno na kung ano at sino ang dapat ilalagay dyan sa polo? Dapat Patnubay na lang lahat eh. Hindi. Dapat marunong sa batas. Marunong sa diskarte. Marunong makipag-usap. Yung pinaka-importante, marunong makinig. Kasi importante yan eh, makinig. 10 beses ka makinig. Mag-isip ka 3 beses. Umaksyon ka 1 beses. Hindi sila eh. Basta, ganun lang, no? Mas marami pa sila salita. Usap daw siya eh. Kain ka muna, Alvin. Hirap na hirap yung mga taga-pulo. Sa inyo, wala man lang. Saglit lang. Diba? Yung sa'yo. Sa akin nga, saglit lang. So, hirap na hirap, ilan na, mag-isang buwan na. Ngayon, Pero minutes ang lang. hangaan talaga namin dito ikaw. Kasi sumunod ka sa payo namin kung anong gagawin. Diba? Space mo kami yan. Maraming salamat, San, ha? Maraming salamat, San. Yung importante kasi dito, just no? Kapag ikaw taga-polo, kami sanay kami sa ganyan, eh. Listen. Makinig ka. Ano ba problema?
Kasi doon mo makukuha ang problema sa pagkikinig eh. Tapos mag-isip, think. Tapos saka ka magsasalita. Payo, tapos saka ka mag-action. Ilang minuto lang tayo nag-usap. Wala pa isang oras, di ba? Oo. Tapos nung kinausap mo yung amo mo, 3 minuto lang tapos na. Hindi lahat ng amo ay masasama. Ha? Depende yan sa pag-iusap. Kasi nagkataon na yung company mo, bago naman talaga yan eh. Hindi nila alam yung batas ng paggawa. So ngayon, ipapaliwanag mo. Di ba? Nung ginawa mo rin, pinakita mo rin yung Saudi labor laws kanila in English. So, nagkakaroon sila ng bagong idea, no? Plus, dinagdagan pa ng mga paliwanag ko, nasolve yung problema mo. Pag uwi mo pa ng damam, maghahatid sa'yo, edi, patnubay pa rin. Sala, no? Ano nga nila, certificate, Arabic. Binigyan ka ng certificate of employment. Humingi ako, sir. Tapos wala silang hesitation na magbigay ng certificate, hindi sila nagdadalawang isip. Opo, sir. Adi, ang bait ng company mo. Tapos sabi ko, Tapos inutusan ka ng polo na mag-file sa Saudi Labor Office, samantalang napakadali ng kausapin ng company mo. tapos pinapalitan ko English. Translate. Pinalitan naman nila. Ito nga ba tayo? Maganda. Alhamdulillah. May ang pamilya ka sa Pilipinas? Yun po, sir. May anak? Apat. Tingnan mo, bibigyan ka ng solusyon ng polo na matagal ka makita yung asawa at mga anak mo. Isipin mo lang, Alvin, kung lahat ng problema na lapit sa Polo Alcobar ay ganun ang approach na i-apply sa iyo. Yun nga po, sir. Yung napakadaling problema, i-applyan nila na napakatagal. Kaya huwag nila sasabihin na napakarami ng trabaho, nakaparamis ng kasong hawak. Dahil sila mismo ang nagpapatagal sa mga kaso nila, kaya nagtatambakan. Yun nga po, sir. Malagang kulang, makinig. Talaga, wala silang art of listening kasi ayaw nilang magpasabi. Magaling lang sila mangharas, mambastos ng tao. Hindi ka ba nabastos sa Polo Alcobar? Hindi naman. Ay, hindi na po. Yung pag ano ko doon, Hindi ka napunta kay Madrid. yung una kong kaungkap, Madrid. Oh, ano namang naipayo Madrid? Wala, basta Pirmahan mo lang. may papel na siya. Sabi niya sa akin, kuha ka doon, papel. Tapos pagpunta ko doon, wala. Bumalik ako, wala. Binigay din sa akin yung papel niya. Ito lang lang. Hawak niya na. Tapos, yun lang. Ano ko, bilakang ko raw. Tapos yung pagbalik ko sa kanya, tinuro ako doon sa Yusuf. Doon ka sa Yusuf. So, ibig sabihin, wala lang silbi. Pinapadalas na naman nila para sa ganyang trabaho. Yeah, binigay sa kasi Yusuf. Yun. Tapos, yun ang nangyari. Wala, Yusuf lang. Sa deliver office ang ano. Yung Madrid, sir, anong posisyon niya, sir? Welfare officer, assistant labad daw, pero nang haras, bastos, magsalita. Buti hindi ka binastos. May mga babae kasi sa loob. Sa opisina. Ang pangit-pangit na itsura nun eh. Dapat isa rin yung hihilingin nyo ha, sa gobyerno natin. Magpadala kayo ng matino, Sino? marunong, at may puso. At may itsura. Huwag naman yung, kasi haharap ka sa tao eh. Huwag naman yung nakakatakot yung itsura na parang si Madrid, no? Ang demonyo, no? Padalhan ka pa dito ng bubo, padalhan ka ng walang puso, at pangit pa. Di ba? So hindi na sayang pamasahe mo papunta dito sa Riyadh. Hindi po, sir. Sulit na sulit eh. Mas malaki pa yata yung binayaran mong pamasahin doon ka sa Damam papuntang Polo at Labor, no? Oo, mas mahal pa. Mas malaki yun eh. Sa ano, Damang, tsaka Anong resulta? Wala rin. Ganun pa rin, patagal lang ng patagal.